Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colosas 3:23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Tara kapatid, samahan niyo po ako, mag-devotion muna tayo! Samahan niyo po akong papurihan ng Panginoon sa awit na ito. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord, great is thy faithfulness. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Amen! Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang mga talata mula sa Colossus chapter 2 verses 6 to 10 na pagbabatayan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito. Ganito po ang sinasabi, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni hinuman sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alintuntunin ng mundong ito at ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Amen. Purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita. Live like a true believer, follower of Jesus. Yan po ang tagubilin ni Apostol Pablo ng kanyang sulatan ang mga kapatid sa pananampalataya na taga-Colosas.
Naisulat niya ang liham na ito habang siya ay nakakulong sa Roma. Ang sabi ng ilan sa mga Bible expert, may ilang nasabi si Pablo sa letter niyang ito na nasabi rin niya sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Kaya ang sabi nila ay maaring magkasabay niya ngang isinulat ito. Ang Colosas ay nasa silangang bahagi ng Epeso na kung saan 3 taon siyang nagministry doon sa Paul. Pero hindi siya nakapunta ng personal sa Colossians. Subalit, may pananagutan din siya dahil pinadala niya doon or isinugo niya roon ang kanyang associate minister na si Epaphras. Ang nagdala ng kanyang letter ay si Tychicus na kasama ni Onesimus na kilala nating runaway slave. Ano ba ang laman ng letter ni Paul sa mga taga-Colosas? Noong si Paul ay nasa bilangguan, nakarating sa kanya ang balitang may mga bulaang guro sa iglesia roon. Itinuturo ng mga ito na kailangang sumamba sa ilang espiritual na kapangyarihan para makilala ng isang tao ang Diyos at makamit ng lubos ang kaligtasan. Itinuturo din nila na dapat daw dumaan sa ritual ng pagtutuli ang isang tao at dapat sundin ang mga rules tungkol sa pagkain at iba pang mga bagay. Kaya naman, ang babalitaan nito ni Pablo, sumulat siya para kontrahin ang mga false teaching gamit ang totoong Christian teaching. Ang sabi niya sa ating key verse na ating binasa, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at alintuntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Bagamat hindi si Pablo ang nagtatag ng iglesia sa Colosas at hindi rin siya nakapunta doon, ang kanyang pagmamahal at malasakit ay ganun na lamang. Marami siyang naririnig na kwento, nakikibalita siya sa kanilang kalagayan at laging isinasama sa panalangin ang mga kapatid na naroon. Ang sabi niya sa may chapter 1, tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang makakamtam ninyo na inihanda para sa inyo sa langit, nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang balita, ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumaganap at nagdala ng pagpapala sa buong daigdig, tulad ng nangyari sa inyo mula nang makarinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Ang mga talatang ito ay salita ng pag-commends ni Pablo sa kanilang pananampalataya. Ina-affirm niya sa kanila na sila ay nasa tamang daan ng pananampalataya, kaya nga lagi niya silang isinasama at ipinapanalangin. Paulit-ulit niyang binabanggit ang salitang, ipinapanalangin namin kayo, we continually pray for you, na ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang pinagkaloob ng Espiritu. Sabi niya pa, idinadalangin din namin na patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis ng masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Ang mga salitang ito ni Pablo, binibigyang diin niya ang kahalagahan ng pananalangin para sa mga kapatid sa pananampalataya. Ipinapanalangin natin ang ating mga kapatid, hindi lang sa panahon na sila ay dumaraan sa gitna ng pagsubok. Ipanalangin din natin ang mga kapatid sa paglago ng pananampalataya nila, na magkaroon ng karunungan at pangunawa na nagmumula sa Diyos upang tayo ay makapamuhay ng ganap at hindi madaig ng tukso o malinlang ng anumang maling katuruan. Mga kapatid, kasama ba sa inyong panalangin ang mga kapatiran natin sa simbahan? Kasama po ba kaming mga manggagawa sa inyong panalangin? Alam nating there is a power in prayer, kaya lagi po tayong manalangin. Binigyan din ni Paul ang ganap na pamumuhay Kristiyano. Ang paalala niya sa mga taga-Colosas ay paalala rin sa atin ng Panginoon. Mamuhay tayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag tayo at isalik sa Kanya ang ating buhay, magpakatibay sa pananampalataya at laging magpasalamat. Ang sabi pa ni Pablo, sa lahat ng ating gagawin, gawin natin ng buong puso
na parang sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa tao. At pinaalalahanan din tayo na mag-ingat upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhang katuruan, karunungan at pandaraya na ayon daw sa mga tradisyon ng tao at mga rules ng mundong ito na hindi ayon sa salita ng Panginoon. Marami po niyan sa panahon natin ngayon. Maraming mga aral, mga false teaching, mga false prophet na naglalabasan. May mga taong pilit na binabaluktot ang tama at ginagawang tama ang mali. Nawa, God gave us wisdom to discern kung ano ang tama at talagang kalooban ng Diyos. Gaya ng mga kapatid sa Colosas, habang nagsusumikap tayo na lumago sa ating pananampalataya, habang nagsusumikap po tayo na ipalaganap ang mabuting balita, mga kapatid, masipag din ang kaaway para tayo ay linlangin. Kaya nga po, tayo ay patuloy na magpanalanginan sa bawat isa at sikaping mamuhay ng ganap sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Tayo ay manalangin, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus, papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo. Muli, salamat sa panibagong umaga, panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo po sa amin. At lalo higit, salamat po sa paalala ng iyong mga salita, Panginoon. Ang dalangin po namin, patuloy mo po kaming matunghayan na nagtatapat sa iyo, na matatag at matibay sa aming pananampalataya upang anumang gawin ng kaaway para kami ay linlangin sa pamamagitan ng mga maling katuruan, sa pamamagitan ng mga false teaching, Panginoon. Patuloy naming mabatid kung ano ang tulay na mabuti, tama at iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy kang laging naandyan na pinapaalala sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na siyang aming sandigan, Panginoon, matibay na sandigan ng aming mga pananampalataya. Ang dalangin po namin, O Diyos, patuloy mo na matunghayan kami na nagsusumikap sa paglago ng spiritual growth ng bawat isa at pagsusumikap, Panginoon, na maipalaghanap ang iyong mga salita, ang mabuting balita ng kaligtasan, Panginoon, na iyo pong ibinigay sa amin. Salamat, O Diyos, sa salita mong ito, Panginoon, na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa amin, patuloy na nagpapaalala sa amin ng aming mga katungkulan, Panginoon, bilang iyong mga disipulo, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. Ano man ang aming gagawin, Panginoon, nawa patuloy naming ialay ito sa iyo. Bigay namin yung best namin na parang sa iyo kami naglilingkod, hindi po sa aming kapwa. Samahan mo kami, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa lahat ng aming gagawin. Ikaw ang makita, Panginoon. Ikaw ang mapapurihan. I-bless mo, Panginoon, ang mga kapatid ko na kasama kong dumudulog sa iyo sa panalangin. Ano man po ang panalangin ng kanilang puso, Lord, nababatid mo po ito. Tugunin mo po kami, Panginoon, sa aming paglapit sa iyo. Kalaki po ang aming pananampalataya. Nagtitiwala po kami, Panginoon, na kami po ay iyong diringgin. Patuloy po namin ipinapanalangin din ang kalagayan ng aming simbahan, ang aming ministeryo, Panginoon, ang aming mga paggawain. Patuloy, O Diyos, na matunghayan mo ang aming iglesia, Panginoon, na patuloy na nagtatapos sa iyo. Panalangin din, Panginoon, para sa kalagayan ng aming bansa, Panginoon, maging ng aming mga karatig bansa, lalo higit sila, Panginoon, na dumaranas ng digmaan sa panahon ito. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang iyong kalooban ang maghari sa buong mundo. Ikaw, Panginoon, ang mag-rule, Panginoon, sa mga pinuno ng mga bansa. Mangusap ko pong patuloy sa kanilang mga puso. At pakanaisin po namin, Panginoon, ang kapayapaan, ang pagkakaisa, Panginoon, at ang malasakit sa kapwa-tao. Salamat, O Diyos. Samahan mo po kami sa araw na ito. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong mga kapatid sa pagsama niyo sa akin sa umagang ito. Ang dalangin ko po ay na-bless tayo sa mensahe na ating napakinggan, na ating pinagbulayan sa umagang ito. God bless you po. See you again next Tuesday and every day. At kung kayo po ay na-bless, i-share po natin ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-share ng video ito at pagtatag ng inyong mga family and friends. Thank you so much. See you tomorrow and every day. At huwag po natin laging kakalimutan magpasalamat sa Panginoon sa bawat umaga dahil every gising is a blessing. Bye!